po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama nyo na naman po ulit kami, ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Best Investigative Story of the Year? Si Janice? Ano naman kaya ang nakita nila sa article ni Janice na nagpanalo sa kanya ng award? Kung nakasali pala ako, edi humakot ako ng awards. Di hamak namang mas magaling ako kay Janice. Hoy, Abigail, anong binubulong mo dyan? May interesting news ka bang nakita sa internet? Pa-share naman sa akin, oh. Ay, Sir Janus, kayo po pala. Wala naman po. Tinitignan ko lang naman po ang nanalo sa Gawad Parangal ng Pamamahayag. Oo nga. Nakita ko rin yan sa balita kahapon eh. Nanalo nga si Janice. Akalain mo nga naman, sunod-sunod na magandang nangyari sa karir niya simula nung pakawalan ko siya sa field. Sino kaya ang susunod sa yapak niya? Bakit naman titingin pa ho kayo sa iba, sir? Nandito naman ako sa harapan nyo. 7 taon na akong nagsusulat para sa kumpanyang ito. Hindi pa ho ba oras para bigyan nyo ako ng kahit konting promotion? Kayang-kaya ko naman hong gawin ang mga ginagawa ni Janice eh. Baka nga mas mahigitan ko pa siya. Sigurado kung magaling ka namang writer, Abigail. Medyo hindi kasi nakakahuk ang mga sinusulat mong article eh. Bigyan mo ako kahit isa lang na topic o article na interesting na siguradong bibenta sa masa. Kapag nagawa mo yun, pakakawala na kita sa field at baka makasama mo pa uli si Janice. Hindi naman boring ang mga sinusulat kong article, sir ah. Ang problema lang ho talaga ay ang mga mambabasa ngayon. Ibang-iba na ang gusto nilang mga balita. Kaya nga kailangan ko ng mga fresh ideas. Yun ang gusto kong pag-aralan mo, Abigail. Sigurado naman akong kaya mo yun eh. Gamitin mo yung mga experience mo rito. At syempre, mag-observe ka rin sa paligid mo. Huwag tayong mag-stick sa paulit-ulit na pattern. Mas maganda yung mag-explore tayo ng mga napapanahong pangyayari para makarelate ang mga mambabasa natin. Kapag kasi pakiramdam nila hindi makatotohanan ng balita, nawawalan sila ng gana at baka iwan na lang tayo sa ere. Sila na nga ang ginagawa natin ng pabor eh. Tayo pa rin ho ang kailangan mag-adjust, sir. Ganun talaga, Abigail eh. Trabaho natin to eh. At sila ang target market natin. Sila ang nagpapasok ng pera sa kumpanya, kaya kailangan natin silang i-please. Kung hindi kikita ang kumpanya natin, wala rin naman tayong sasahurin. Nakakainis pa rin sila, sir. Kung makapag-demand sila na parang napakadali lang ng trabaho natin. Habang tumatagal tuloy, madalang na tayong makatanggap ng malalaking proyekto. Mabuti pa nung panahong star writer pa ako eh. Hindi tayo nauubusan ng big scoop. Actually, speaking of project, may gusto kong ipagawa sa'yo. Gusto kong dito mo simulan yung sinasabi mong pagkalap ng mga fresh ideas, okay? May ipapakilala akong writer sa'yo na pwede kang turuan sa gagawin. Ano naman ho yun, sir? At sino namang writer ang tinutukoy nyo? Siguraduhin nyo lang pong mas magaling sa akin yan, ha? Baka ang ending siya pa ho ang tuturuan ko, ha? Ang totoo, bago lang siya sa department natin at bata pa. Kaya nga siyang gusto kong makasama mo kasi fresh yung mga ideas niya. Gusto kong pag-aralan mo yung paraan niya kung paano magsulat. Kumuha ka ng mga ideas niya at kung paano niya kunin ang atensyon ng masa. Bago at batang writer ang isasama nyo sa akin, sir? Nagpapatawa ho ba kayo? Mukhang may gatas pa ho sa labi at kailangan ko pang i-baby yan, ha? Yung mga henerasyon pa naman ho ngayon kumakapit na lang sa internet. Magtiwala ka sa akin, Abigail. Hindi ko naman siya irerekomenda sa'yo kung hindi ko siya nakitaan ng potensyal eh. Kung mababasa mo lang yung mga article na ginagawa niya, naku, mapapabilib ka rin. Hindi ho siguro, sir. Medyo maselan ho ako pagdating sa writing style at saka sa detalye. Kasi nga, batikan na ho akong manunulat, hindi ba? Kaya kung baguhan pa lang ang writer siguro may ibubuga naman pero tiyak malayo pa sa standards ko. Hindi ako nagbibiro, Abigail ha. Kilalanin mo muna siya bago mo husgahan. Basta tandaan mo lang yung sinabi ko na aaralin mo sa kanya, ha? Medyo malaking topic to kaya tingin ko pwedeng 2 writer ang sumulat.
isang head writer, at isang assistant writer. Okay lang naman ho sa akin na magkaroon ng assistant writer, sir. Sanay naman akong mag-lead ng mga bagong writer tulad ni Janice noon eh. At bilang head writer, gagawin ko ang best ko para i-guide siya. Naniniwala naman ako sa kakayahan mo, Abigail. Kaya lang, ang hinihingi kasi sa atin ng publishing team ay fresh ideas at mas maganda raw kung medyo pasok sa generation ngayon. Kaya naisip kong bakit hindi natin bigyan muna ng chance yung mas bata at bago pa lang na writer, di ba? Para makasigurado tayong pasok sa hinihinging requirements yung masusulat yung article. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Ako ho ang magiging assistant writer ng isang baguhan pa lang sa industriya? Minamalit niyo naman yata ang kakayahan ko, sir. Senior writer na ho ako at hindi ako papayag na maging assistant lang ng isang baguhang writer. Ayoko po nun. Okay lang naman kung ayaw mo. Pwede ko namang ibigay sa iba ang opportunity na to eh. Sana lang yung susunod na idea mo ay pasok pa rin sa banga. Kasi medyo nagre-reklamo ng management na puro makaluma raw yung mga ideas mo eh. At medyo boring na raw. Grabe naman ho, sir. Dati lang star writer ako ng department na to. Tapos ngayon sasabihin yung boring ng mga ideas ko? Ano bang alam nila? Hinay-hinay ka lang sa pagbibitaw ng salita, Abigail. Baka nakakalimutan mong boss mo pa rin ako at hindi ka trabaho lang. Basta sinabi ko sa'yo kung ano ang opinion ng management at nasa sa'yo na kung ano ang magiging desisyon mo. Titignan ko ho kung totoong magaling ang bagong writer na yan, sir. Pero sa oras na wala pa siyang ibubugas sa pagsusulat ng article, mangako kayo sa akin, sir. Pagpapalitin niyo ho kami ng posisyon. Siya ang assistant at ako ang head writer. Fine. Papayag ako sa sinabi mo. Basta wala kang gagawing under the table, ha? Si sir naman, hindi ko naman ho gawain yun eh. Baka nga ho yung puring-puring yung baguhang writer na yan eh. May ginagawang kababalaghan sa likod niyo. O siya, yun lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Nakausap ko na rin yung writer na tinutukoy ko at magkita na lang raw kayo sa place of assignment nyo. Good luck, ha? Magandang araw po, Miss Winnie. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Abigail. Ang kwento ko po ay nagsimula noong 30 taong gulang pa lamang ako at dati po akong manunulat sa isang kilalang publishing company sa syudad. Ito ay ang mga karanasan ko nung sobrang taas pa ang tingin ko sa aking sarili. Pakiramdam ko kasi noon dahil matagal na akong empleyado ng kumpanya at nagsusulat ng mga article, nakatataas na ako sa lahat. Pero dumating ang araw na parang sinampal ako ng katotohanan. Sobrang nahirapan akong tanggapin na may mas magaling pa pala sa akin at isang baguhang writer pa. Hindi ko alam kung paano ko ipoproseso sa utak ko ang lahat. Hanggang sa hindi ko na namalayan na kinakain na pala ako ng sarili kong emosyon at insecurities. Ano ba tong sinulat mong article ha? Ang sakit sa ulo. Paanong papasayan sa editor-in-chief natin? Akala ko pa naman magaling ka. Sorry po. Ano po bang problema sa output ko? Tinatanong mo pa talaga ha? Sinabi ko na nga diba, masakit sa ulo? Tignan mo tong mga pinagsusulat mo. Ang daming pangit na salita. Dapat kapag nagsusulat ka ng article, piliin mo yung mga magagandang detalye lang. Kasi yung mga tao gusto nila kapag nagbabasa ng article, marerelax sila. Hindi yung dadagdag pa tayo sa init ng ulo nila. May point din naman kayo dyan. Kaya lang hindi po ba ang balita dapat walang pinoprotektahan at tinatagong detalye? Matatalino na po kasi ang mga nagbabasa ng balita ngayon. Mas gusto nila yung detalyado at medyo kontrobersyal. Boring na po kasi kung puro magagandang balita lang eh. Parang kapag sumusulat po ng nobela, pangit kung walang conflict. Bakit ka pa naging journalist? Di sana naging novel writer ka na lang. I-revise mong lahat yan. Ako ang sundin mo dahil matagal na ako sa larangang ito. Alam ko na ang kiliti ng mga mambabasa at pati kung ano ang papatok sa masa. Tsaka, ayusin mo yung pakikipag-usap mo sa akin ha? Mas matanda ako sa'yo, kaya wag mo akong turuan dahil mas marami akong alam sa'yo. May kasabihan nga diba? Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Wala akong narinig na reklamo mula kay Michelle matapos ko siyang pagsabihan, Miss Winnie.
Kinuha niya ng tahimik ang unang output niya para sa article na sinusulat namin. Lihim akong napangiti dahil pakiramdam ko ako ang nanalo. Naipamukha ko sa kanya kung sino ang mas angat at may otoridad sa aming trabaho. Akala ko kapag nasira ko ang expectation ni Sir Janus kay Michelle, makukuha ko na rin ang gusto ko. Hindi ho pala, Miss Winnie, dahil kabaligtaran ang nangyari. Pinatawag ko kayong dalawa kasi nabalitaan ko kay Michelle na medyo hindi raw kayo magkasundo ng idea. Medyo pinaparash kasi ang article na sinusulat nyo since malapit na ang barangay election. Ano bang problema sa idea ni Michelle, Abigail? Ang sabi sa akin ni Michelle, ayaw mo raw ng idea niya at gusto mong baguhin ng buo ang mga nasimulan nyo na. Nagsumbong pa talaga. Medyo nahihirapan nga ho kami at natatagalan sa pagsusulat, sir. Ito kasing si Michelle kinakapapang style ng pagsusulat ng article na base sa totoong buhay. Nagalit lang po ako, sir, kasi ikinumpara po sa nobela ang pagsusulat ng balita. Palibhasa, bata pa at kawawala lang sa hawla. Totoo ba yun, Michelle? Sir, nasabi ko lang naman po yun kasi pinapaliwanag ko na mas interesting ang kwento kung may halong controversy. Mukhang hindi po kami nagkaintindihan ni Miss Abigail. Naisip ko lang po kasi na mas okay kung pasok sa trend ngayon ang gagawin naming atake sa pagsusulat para po mas maraming mahook na magbasa. Anong hindi nagkaintindihan ha, Michelle? Hindi ba't pinaliwanag ko na sa iyong mabuti na hindi parang pagsusulat ng nobela ang paggawa ng isang article? Ikaw yata ang hindi makaintindi. Isipin mo, mas matanda at mas matagal na ako sa iyo sa industriya na to. Tapos, ako pa yung tuturuan mo? Wala kang galang That's enough, Abigail. Ipapaalala ko lang sa inyong dalawa na si Michelle ang head writer. Kaya idea niya ang masusunod. Kaya kita sinama sa kanya, Abigail, para matutuhan mo kung paano siya magsulat ng interesting na mga kwento. Bakit parang baliktad ang nangyayari ngayon? Sir naman, wag niyo naman akong ipahiya sa bago. Sinusubukan ko lang naman siyang i-guide dahil mas matagal na akong writer dito. Hindi kita pinapahiya, Abigail. Gusto ko lang na nasa ayos ang lahat. Team nga kayong dalawa Pero nilinaw ko naman ang mga roles nyo nung umpisa pa lang, di ba? Alam kong ayaw mong natatapakan ang ego mo, Abigail. Pero kung gusto mong tumagal sa industriyang ito, matuto kang lunukin ang pride mo. Mahigpit kong naikuyom ang aking kamao at tinignan ng masama si Michelle. Sa isip ko, siya ang may kasalanan kaya napagsabihan ako ni Sir Janus Paglabas pa lang ng pinto, agad ko siyang hinila sa gilid kung saan walang taong dumaraan. Nag-uumapaw ang galit ko noon, Miss Winnie. Pakiramdam ko, isang pitik na lang isasabog na ako. Tignan mo ang ginawa mo! Dahil sa'yo napahiya ako sa boss natin. Ang hilig mo kasing magmagaling Porket ginawa kang head writer, akala mo mas mataas ka na sa akin ha? Kahit ano pang gawin mo, senior writer ako at junior writer ka pa rin. Sorry po, Miss Abigail. Hindi ko naman po alam na ganun ang mangyayari Hindi mo ako madadala sa pagpapaawa mo. Kung si Sir Janus nabibilog mo sa pagbabait-baitan mo, ibahin mo ako. Sorry. Aanhin ko yung sorry mo. Napahiya na ako. Ito lang ang tandaan mo ha. Hindi pa riyan natatapos ang lahat, kaya wag mong isiping nanalo ka na. Ipapakita ko sa'yo kung sino ang kinalaban mo. Miss Abigail, wala naman po talaga akong intensyong masama Gusto ko lang pong magawa ng maayos ang trabaho natin at hindi madismaya si Sir Janus. Ayoko pong masira ang tiwala niya sa akin. Alam ko pong ganun din kayo kaya sana magkasundo na po tayo. Masyado talagang mataas ang tingin mo sa sarili mo, no? Sinuwerte ka lang naman kaya binigay sa'yo ang malaking proyekto na to Pero alam mo ba kung anong sinabi ni Sir Janus tungkol sa'yo? Natatakot siyang baka hindi mo kayanin ang bigat ng trabahong ito, kaya kinailangan mo ng isang senior writer bilang assistant. Kaya huwag ka masyadong bilib sa sarili mo ha? Nagsisimula ka pa lang at hindi ka naman talaga magaling. Wala na po akong pakialam sa nararamdaman ni Michelle ng mga oras na yon, Miss Winnie. Nilamon na po ako ng galit at inggit. Sinimulan kong siraan si Michelle sa mga katrabaho namin. Ipinamalita kong wala siyang galang sa mas matanda sa kanya at mataas ang tingin niya sa sarili niya
dahil lang pinapaboran siya ni Sir Janus. Marami po ang naniwala sa akin, pero marami rin naman ang nagtanggol sa kanya. Kilala raw nila si Michelle at mabait naman siya sa kanila. Pero ng mga sandaling yon, mas naging competitive ako sa ibang paraan. Hindi kasi ako papayag na basta na lang magtapos doon ang lahat, Miss Winnie. Plano kong siraan siya hanggang wala na siyang maiharap na muka sa department namin. Miss Michelle, heto na po ang pinatimpla niyong kape. Puro at nanlalaban ang pait nito gaya ng gustong-gusto niyong lasa. Po? Ano po ito, Miss Abigail? Wala naman po akong inutos sa… Ay, sorry ha. Mali ba ako? Akala ko kasi gusto mo ng black coffee eh. Naalala ko si Sir Janus palang may gusto nun. Huwag po sana kayong magalit sa akin ha. Ikukuha ko na lang po kayo ng bago. Miss Abigail, bakit niyo po ba ginagawa yan? Babalik ako agad ha. Ibibigay ko lang kay Sir Janus tong black coffee at ikukuha kita ng paborito mong timpla ng kape. Lihim po akong napangiti nang umingay ang mga bulungan sa paligid. Sinigurado kong marami ang nakarinig sa mga kasamahan namin. Sa paraang yun, mas lalong masisira si Michelle at paniniwalaan ng mga tao ang kwento ko tungkol sa kanya. Itinuon ko pa ang buong atensyon sa paninira ko sa kanya, Miss Winnie. Tuluyang nawala sa aking isipan ang totoong goal ko na makaisip ng bagong idea. Masayang-masaya pa ako sa tuwing naririnig kong pinag-uusapan ng ibang tao si Michelle. At kapag may mga nagdududa, agad kong ginagatungan para mas lalong lumala ang galit sa kanya ng mga tao. Hanggang sa isang araw, habang nagpapahinga ko at nag-iisa sa tent namin, nilapitan ko si Michelle. Seryosong-seryoso ang mukha niya habang nakatingin sa akin. Miss Abigail, ano po bang ginagawa niyo? Sinasadya niyo po bang magmukha akong masama sa harap ng mga kasamahan natin? Ano? Ano bang pinagsasabi mo dyan, Michelle? Pinagbibintangan mo ba akong sinisiraan kita, ha? Hoy, ano namang mapapala ako sa paninira ko sa'yo? Galit po ba kayo sa akin dahil ako ang ginawang head writer at hindi kayo? Naiintindihan ko po ang nararamdaman niyo, pero sana lumaban naman po kayo ng patas. Kung ako lang po ang papipiliin mas gugustuhin kung ako na lang po ang maging assistant writer para hindi na po kayo magalit sa akin. Pero wala po sa akin ang desisyon at si Sir Janus ang may gusto nito. Kaya sana po wag niyong ibaling sa akin ang galit niyo. Pareho lang naman po tayong sumusunod sa utos sa atin At anong gusto mong palabasin ha? Sinasabi mo bang magalit ako kay Sir Janus ha? Ganun ba? At saka wag mo nga akong paikutin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na lahat mabibilog mo ang ulo maliban sa akin? Kung totoong hindi mo ginustong maging head writer, bakit tinanggap mo pa rin? Pwede mo namang tanggihan O kaya sabihin mong hindi mo kaya para ako na lang ang gumawa. Kaso, nagmagaling ka Inagaw mo ang dapat para sa akin. Naiintindihan ko po ang gusto nyo. Yung pagiging head writer lang po ba? Sige, kakausapin ko po si Sir Janus at sasabihin ko sa kanya na ako na lang po ang gawing assistant writer. Sana po kapag nangyari yun, mawala ng galit nyo sa akin. Aba, sige. Gawin mo. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Mas maigi ngang umalis ka na ng tuluyan Sinundan ko ng tingin si Michelle habang paalis. Hindi ko akalaing lalapitan niya ako at kukumprontahin. Napansin ko kasing tahimik siya at hindi nagrereklamo kahit na ano pang sabihin ko sa kanya, kaya nakampante naman akong tratuhin siya ng hindi tama. Nagulat nga ako nang sumugod siya sa akin, Miss Winnie. Yun ang unang beses na narinig kong nagreklamo siya. Pero sa halip na matauhan ako, mas lalong umahon ng galit sa puso ko para sa kanya. Magsabi ka nga ng totoo sa akin, Abigail. Ano bang ginawa mo kay Michelle? Ano bang klaseng tanong yan, sir? Wala naman po akong ginagawang masama kay Michelle Ano po bang isinumbong sa inyo ng babaeng yon? Wala siyang sinabing masama laban sa'yo. Nagtaka lang ako dahil umatras siya sa project na ibinigay ko sa inyo at hindi niya raw kaya ang bigat ng trabaho. Naisip niyong may ginawa akong masama sa baguhang writer na yon, ha? Dahil lang nabigatan siya sa trabaho? Napaka-unfair niyo naman po yata sa parting yon, sir. Kasalanan ko bang binigyan niyo ng malaking project ang isang baguhang writer? Tapos ngayon hindi niya kinaya sa akin niyo ipapasang sisi? Kumalma ka muna, Abigail, ha? Hindi kita pinatawag ngayon para sisihin.
Nagtatanong lang ako dahil nakakapagtaka talaga eh. Nakita ko kasi kung gaano katyaga ang batang yun. Kaya sigurado kung hindi siya yung tipo ng writer na madaling sumuko dahil lang sa hirap ng trabaho na gagawin niya. Pero marahil tama ka nga sa part na hinusgahan kita. Pasensya ka na ha. Medyo stress kasi ako dahil ngayong umatras na si Michelle, mas lalong madedelay yung article na yan. Ano po bang inaalala nyo? Baka nakakalimutan yung dalawa kaming writer na naka-assign sa project na to. Nangako pa kayo sa akin na kapag hindi nagampanan ni Michelle ang trabaho niya, gagawin niyo akong head writer. Sige, subukan natin. Wala na rin naman ako magagawa dahil umayaw na talaga si Michelle at mukhang hindi na magpapapilit. Sana nga lang gawin mo ng maayos ang trabaho mo, Abigail, ha? Makakaasa po kayo sa akin, sir. Aasahan kung kahit sa sandaling pagsasama niyo ni Michelle, may napulot kang aral sa kung paano siya magsulat at maglatag ng idea. Nag-uusap naman siguro kayo at magbe-brainstorming, di ba? Gawin mo lang interesting at exciting yung mga isusulat mo, okay? Iwasan mo yung mga boring na lines at kwento. Naintindihan mo ba ako? Alam ko na po ang gagawin, sir. Hindi niyo na ako kailangang i-guide. Pagkatiwalaan niyo ako ng buo tulad ng binigay niyo kay Michelle na tiwala. Pangako po, hindi ko kayo bibiguin gaya ng baguhang writer na yun. Nagdiwang ang puso ko sa tuwa dahil pakiramdam ko na umusan ko si Michelle, Miss Winnie. Nakuha ko po kasi ang malaking project at sigurado akong kayang baguhin ang estado ko sa industriya. Wala na akong pakialam nun sa paraan kung paano ko ito nakuha eh. Sa isipan ko nun, ipinaglaban ko lang naman ang dapat sa akin talaga. Sa sobrang taas kasi ng tingin ko sa sarili ko, akala ko ako ng pinakamagaling at ang tanging nararapat lang sa mga papuri. Sa tuwing may nakakakuha ng recognition sa department namin, naiinis ako kasi pakiramdam ko ako ang mas deserving doon at inagaw lang ang opportunity na yon sa akin. Pero ang inakala kong project na magsasalba sa reputasyon ko bilang dating star writer, ang siya palang magiging umpisa ng kalbaryo ko. Abigail, ano tong ginawa mo? Nasaan yung mga bilin ko sa yung dapat laman ng article mo? Sabi mo kaya mong gawin to Pero tignan mo tong pinasa mo Oh sir, wag naman po kayong sumigaw. Nakakahiya sa mga nakakarinig ano po bang mali sa ginawa ko? Binigay ko naman po ang lahat ng makakaya ko at pinagbuti ko ang trabaho ko Talaga? Eto na ang best mo, Abigail? Nasaan yung focus ng article mo? Sige nga, sabihin mo nga sa akin. Sa mga kandidato, sir, hindi po ba't article yan para sa barangay election? Kaya tama naman po yung mga tumatakbong kandidato ang focus ng article natin. Ay, yan ang hirap sa'yo Sobrang liit ng perspective mo. Kapag may nakita kang bagay na sa tingin mo ay magandang topic, doon na lang nakatuon ang atensyon mo. Ni hindi mo na sinusubukan tumingin sa iba na baka may mas maganda o mas malalim ka pang mahuhugot. Ngayon, sabihin na nating tama naman ang importanteng maipakilala itong mga kandidato sa barangay election. Pero hanggang doon na lang ba yun? Wala man lang ni isang kwento na mga nasasakupan nila? O yung mga botanteng pwedeng naapektuhan ng eleksyon? Ni halos wala ngang halaga tong article mo Ano naman po ang contribution ng mga botante sa barangay election? Boboto lang naman po sila Hindi na importante kung maisulat sila sa article kasi wala namang pakialam sa kanila yung mga tao. Hindi lahat ng tao katulad mo, Abigail. Marami pa rin ang may malasakit sa kanilang kapwa at hindi puro pansariling interest lang ang pinapairal. Ngayon, paano sila pipili ng iboboto kung nandito nga yung mga detalye tungkol sa mga kandidato pero wala naman yung kwento ng mga botante? Irrelevant naman po ang kwentong yon, sir Hindi nila pagtutuunan ng pansin dahil nakatuon sa mismong credentials ng mga kandidato. Ganun ang tingin mo? Saan sila makaka-relate? Lahat naman tong mga kandidatong to, kapag tinanong mo, lahat mababango. Kumbaga walang mga negative records o issue. Kaya nga kailangan ng kwento ng mga nasasakupan nila para makilatis kung sino yung totoo at nagpapanggap lang.
Yung mga hindi kilalang tao na kahit sa ang internet, hindi mo mababasa. Ito mga sinulat mo eh. Pwedeng-pwede nga ito makita lang sa social media eh. Naiintindihan ko po, sir. Uulitin ko na lang po at idadagdag yung mga suggestions nyo. Huwag po kayong mag-alala kasi mabilis naman ako magsulat, sir eh. Ibabalik ko ho ito kagad. Hindi ko kailangan yung mabilis magsulat. Kailangan ko na magandang quality ng article. Pero siguro nga hindi mo talaga forte ang ganitong klase ng kwento. Di bale. Sa tingin ko okay na yung ginawa ni Michelle eh. Tutulungan ko na lang siyang ayusin yun. Ano pong ibig niyong sabihin ginawa ni Michelle? Hindi ho ba't umatras na siya sa project? Kaya bakit meron pa rin siyang output? Naalala mo yung una niyang output na sinabihan mong masakit sa ulo? Hiningi ko yun sa kanya para makita ko yung idea niya. At nung binasa ko naman, nagustuhan ko yung atake niya sa pagsusulat. Mabuti na lang meron yun eh. At least, may mauhugot tayo ngayong pumalpa ka. Kinulang lang naman po ako ng impormasyon, sir. Kayang-kaya kong tapusin ng 2 araw to eh. Hindi na po natin kailangan ng dating mga sinulat ni Michelle. Hindi, Abigail. Gaano ka kagaling sa tingin mo para matapos ang 10 pahinang article ng 2 araw, ha? Anong gagawin mo? Idudugtong mo lang yung mga sinabi ko sa nakasulat dyan? Eh di nagbook ang recycle lang yung article mo. Kung ipaparirite ko yan, kulang ang 2 araw. Lalagpas tayo sa deadline at hindi ko sisirain ang credentials ko para lang pagbigyan ka. Ay, nako. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko matapos ang pag-uusap namin ni Sir Janus. Pero ang pinaka nangingibabaw ay ang galit ko kay Michelle, Miss Winnie. Kahit na wala naman talaga siyang kasalanan. Napatingin ako sa gawin ni Michelle na hindi man lang napansin ang presensya ko dahil tutok na tutok siya sa screen ng computer niya. Lumapit ako sa kanya at malakas na ibinagsak sa ibabaw ng mesa niya ang folder na hawak ko. Gulat na napatingin siya sa akin, ngunit agad ding nakabawi nang makita ko. Ay, Miss Abigail, may kailangan po ba kayo sa akin? Wala akong kailangan sa isang sip-sip na katulad mo. Akala ko pa naman umalis ka na ng kusang loob sa project na pinahawak sa atin. Yun pala, pailalim ka kung tumira. Siniraan mo pa ako kay Sir Janus at nagpasa ka ng sarili mong article para sa huli, pangalan mo pa rin ang mabango sa kanya. Wala po akong ginagawang ganyan, Miss Abigail. Lalong hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo. Hindi naman po ako nagpasa ng article sa kanya na tungkol sa barangay elections eh. Nagkukunwari ka pa? Heto nga't pinatawag ka pa sa akin eh. Kasi nagustuhan daw ang una mong sinulat na article kaya pumunta ka na lang doon at magmagaling. Porket pinaburan ka ni Sir Janus, akala mo ikaw nang pinakamagaling ha? Pinapaalala ko lang sa'yo ha, junior writer ka pa lang. Wala ka pa sa kalahati ng narating naming mga senior writers. I'm sorry po, Miss Abigail. Kakausapin ko na lang po ulit si Sir Janus na yung gawa niyo na lang po ang hindi na kailangan. Para magmukha ka na namang biktima ha? Palalabasin mo na namang may ginawa akong masama sa'yo kaya bigla kang umatras. Ang galing mo ring manira ng tao no? Buti pinapatulog ka pa ng konsensya mo. Hindi naman po ako nagpapaawa at lalong hindi po ako naninira ng tao. Gusto ko lang pong magtrabaho ng tahimik at walang gulo. Wala na po akong magagawa kung ayaw niyong maniwala sa akin. Pero hindi ko po talaga magagawa ang binibintang niyo sa akin. Eh di ikaw nang magaling, panalo ka na. Sa ngayon. Sinundan ko ng tingin si Michelle hanggang sa tuluyan siyang maglaho sa paningin ko. Paalis na ako nang mapansin kong naiwan niyang nakabukas ang computer na ginagamit niya. Agad na naagaw ang pansin ko ng isang misteryosong folder na may pangalang Restricted Files, Warning, Do Not Open. Naningkit ang mga mata ko sa curiosity. Bigla na lang pumasok ang idea sa utak ko at dali-daling naupo sa harapan ng computer niya. Sakto namang break time ng mga oras na yon, Miss Winnie. Kaya kampante akong tinignan ang laman ng restricted folder na yon. Hahawakan ko pa lang sana ang mouse nang matigilan ako. Parang may nagtutulak sa akin na wag na lang yung buksan. Pero mas nanaig pa rin sa akin ang mang-usisa. Huminga ako ng malalim at muling ibinalik ang tingin ko sa computer. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla na lang magloko ang monitor. Kabado at patingin-tingin ako sa paligid.
At nang umayos na nga ang monitor, mabilis kong ipinasa sa email ko ang files tsaka nagmamadaling binura ang content nun. Paalis na ako nang bumalik si Michelle. Miss Abigail, ginalaw niyo po ba ang computer ko? Ay anak ng siopaw oh! Ano ba naman Abigail? Bakit ka ba nang gugulat ha? Ay sorry po, gusto ko lang pong malaman kung kayo po bang gumalaw ng computer ko. Nakalimutan ko po kasing patayin kanina eh. At bakit mo naman ako tinatanong ng ganyan ha? Pakialam ko naman sa computer mo no? Nagtataka lang po ako. Nag-iba na kasi ang location ng mga folders eh. At may nawawala rin po akong isang file. Ginalaw niyo po ba yon? Hoy, wag mo nga akong pinagbibintangan ha? Ano naman nang mapapala ko sa computer ng isang baguhang writer na kagaya mo? Bakit? Meron ka bang illegal na tinatago dyan ha? O baka naman may kakaibang elementong nagbabantay dyan? Ano po bang pinagsasabi niyo? Paano naman magkakaroon ng kakaibang elementong bantay ang computer? Hindi ko alam na hanggang ngayon naniniwala pa rin po pala kayo sa mga ganyan. Bakit hindi ganun ang iisipin ko? Napatingin pa lang ako sa computer mo kanina eh. Nagtaasan ng mga balahibo ko. May sa demonyo yata ang mga gamit mo eh. Nakakakilabot. Ito ang unang beses na nakaranas ako ng ganong kababalaghan dito sa opisina. Tinignan ko pa nga lang kakaiba na ang nararamdaman ko. Tapos gagalawin ko pa. Hoy, ang kapal naman ng mukha mo. Iniinsulto mo ba ako ha? Nagtatanong lang naman po ako. Hindi ko kayo pinagbibintangan. Huwag din po sana kayong mag-jump into conclusion. Wala po akong illegal na nakatago sa computer ko. Pero may confidential files po kasi ako rito eh. Tsaka yung sinabi niyo pong kinilabutan kayo sa computer ko, baka po konsensya niyo lang po siguro yun na umuusig sa inyo. Hindi ka pa nang bibintang sa lagay na yan ha? Kung talagang wala kang tinatagong illegal o masamang elemento sa computer mo, bakit sinabi ko lang yun bigla kang namutla at pinagpawisan? Tsaka ikaw na rin ang nagsabi na may confidential files ka dyan, hindi ba? Oh, ano yon ha? Hay nako, tama na nga po ito. Diary ko lang po kasi ang sinasabi kong file na yon. Hayaan nyo na nga lang po. Pasensya na kung natanong ko po kayo. Ayusin mo kasi ang pagtatanong mo. Dapat yung tamang pagtatanong lang at hindi yung parang nambibintang ka. Wala ka talagang respeto sa senior mo, no? Pasensya na po. Double check ko na lang po mamaya ang computer. Baka nga po ako ang nakadelete nun. Mahalaga po kasi sa akin yun eh. Hindi po yun pwedeng makalabas at mabasa ng ibang tao. Kung nabuksan niyo po kanina, sana hindi niyo nabasa. Delikado po kasi yun eh. Ay nako, kung may ganyan ka palang file, sana hindi mo nilagay sa computer na ginagamit mo sa trabaho. Basta wala akong alam dyan sa sinasabi mo, no? Bakit hindi mo tanungin yung mga katabi mong katrabaho dyan, no? Baka silang gumalaw ng computer mo. Kilala ko po sina Anthony at Dave. Hindi po sila yung tipo ng taong makikialam sa gamit ng iba. Hindi po nila gagawin na silipin ang computer ko. At ano ba kasing gusto mong palabasin? Na ako yung tipo ng taong mahilig makialam ng gamit ng iba, ha? Kapag talagang hindi ka pa rin titigil sa pambabastos mo sa akin, ano? Sige pa, ituloy mo lang para maireklamo na talaga kita sa management. Pasensya na po, Miss Abigail. Hindi ko na pinansin ang mga sinabi ni Michelle. Sarado pa ang utak ko noon para makinig sa kanyang babala. Napangisi pa nga ako nang umalis siya nang walang kaalam-alam sa ginawa kong paglipat ng sinasabi niyang file sa email ko. Nawala rin ang kaba ko kasi na-delete ko ang ginawa kong paglipat ng file kaya wala siyang nakitang transaction sa computer niya. Nagawa ko ring ipagtanggol ang sarili ko sa kanya kahit pinipilit niyang may ginalaw ako sa files niya. Bumalik na ako sa pwesto ko at tinignan ko ang file na sinend ko sa email ko. Saglit ako natigilan nang maramdaman ko ulit ang kakaibang lamig sa paligid. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan lalo na sa batok. Napahawak ako sa liig dahil nararamdaman ko na parang may sumasakal sa akin. Medyo nahirapan na rin akong huminga noon, Miss Winnie. Mabilis akong napatayo sa aking upuan at napatingin sa paligid. Abala naman ang lahat sa kani-kanilang mga ginagawa kaya parang ako lang talaga ang nakakaramdam ng kakaiba ng oras na yon. Naisip kong baka lamig lang yun ng aircon kaya naman hininaan ko muna yon. Nang umuwi naman ako sa bahay, doon ko binuksan ang file na galing kay Michelle. Napangiti ako nang mabasang magandang article ang laman nito. Inayos ko yon at inedit at ipinasa ko ito kay Sir Janos kinabukasan.
Ikaw ba talaga nagsulat nito, Abigail? Maganda ang pagkakasulat, pero parang sobrang layo nito sa mga topic at writing style mo noon, ha? Malaking transition to para sa'yo. Pinaghirapan ko po yung magawa, sir. Nagpuyat ako kagabi at nilabanan ko ang takot ko para lang makapagsulat ng sinasabi niyong interesting fresh ideas. Naisip ko rin po na siguro ito na ang tamang panahon para mag-explore ng bago. Kaya yun po ang naging resulta. At nakakatuwa po na mukhang nagustuhan niyo. Maganda ito, ha? Nag-enjoy akong basahin. Hilig ko kasi talaga yung medyo may kilabot at mga lumang paniniwala na kwento. Maganda tong gawa mo, ha? At proud akong naisip mo to. Kaya kahit kailan hindi ako nawalan ng pag-asa sa'yo dahil alam kong dati ka naman magaling eh. Nalilito lang ako ng konti. Kasi parang medyo hawig sa writing style ni Michelle tong sinulat mo eh. Sigurado ka ba dyan, sir? Baka may mga part lang po na medyo magkapareho kami ng atake kasi sabi nyo nga aralin ko yung paraan niya ng pagsusulat. Kaya po siguro akala nyo pareho na kami. Pero sigurado naman po akong hindi maiisip ni Michelle na magsulat ng ganyang kwento. Sa bagay, may point ka naman. May ilan lang akong gagawing revision dito sa article mo bago ipasa sa publishing team. May mga parte kasi ng paragraph na parang isiningit lang at pinilit baguhin yung mga salita. Po? Siguro dahil po sa antok at pagod ko. Hindi ko na napansin yon. Pero minor details lang naman po ang mga yon. O sige, babalitaan na lang kita kapag naging successful tong change of genre mo. Sana maging way na to para makarating ka na sa narating ni Janice at maging field writer ka na rin. Di ba gustong gusto mo yun? Palagay ko naman may chance ka na ngayon. Sigurado naman akong mas magaling ako kay Janice, sir. Kaya aasahan ko po yung sinabi nyo, ha? Maraming salamat po. Nakahinga lang ako ng maluwag nang tuluyan akong makalabas sa opisina ni Sir Janus. Nanlamig ang mga kamay ko dahil sa kabang naramdaman ko, Miss Winnie. Lalo na nung napansin ni Sir Janus na hawig sa writing style ni Michelle ang pinasa kong article. Pagkabalik ko sa pwesto ko, naisip ko ulit ang article na pinasa ko. Kahit ako, nagtataka rin ako dahil may kakaiba talagang hatid ang kwentong yon Pero iniisip kong baka dahil bago lang sa akin ang ganong katutubong kwento na may halong kababalaghan, kaya siguro nag-a-adjust pa ang sistema ko. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko ng mga oras na yon, nung inaayos ko yon, pakiramdam ko kasi may nakikibasa sa likuran ko. Pati na rin nung sandaling papasok na ako sa trabaho, parang may sumusunod sa akin. Tumayo na lang ako at nagpunta sa banyo para pakalmahin ang sarili ko. Pero hindi pa ako nakakapasok nang maramdaman ko na naman parang may nakasunod sa akin. Mabilis akong pumasok sa loob ng CR at nilako ang pinto dahil sa takot. Maya-maya, narinig ko si Michelle sa labas. Miss Abigail? Lumayo ka sa akin! Halimaw ka! Miss Abigail? Miss Abigail! Ano pong nangyayari sa inyo? Ako po ito, si Michelle. Walang iya ka? Bakit ka ba nanggugulat, ha? Gusto mo ba akong atakihin sa puso, ha? Hindi po. Nagtaka lang po ako. Nakita ko kasi kayo na takot at parang nakakita ng multo. May problema po ba? Bakit nilak niyo po itong pinto ng CR? Gusto ko ng privacy Ano bang pakialam mo? Matagal ko nang ginagawa ito at wala pang nagrereklamo sa akin. Ikaw pa lang ang bukod tanging nakikialam sa mga ginagawa ko. Hindi ba uso sa inyo ang privacy, ha? Alam ko naman po ang ibig niyong sabihin ng privacy, pero hindi naman po tamang solohin niyo ang buong CR na may 5 cubicle. Tinitigan ako ng matagal ni Michelle, para bang binabasa niya ang nasa isip ko. Maya-maya ngumiti siya sa akin. Tumingin pa sa pinto, tsaka ipinilig ang kanyang ulo. Naguluhan naman ako sa ginawa niya na parang may sinisilip na kung ano mula sa labas. Ano bang ginagawa mo? Bakit ka ba nananakot, ha? Nananakot po? Wala naman po akong ginagawa Kayo nga po ang namumutla at takot na takot May ginawa po ba kayo, ha? Tigilan mo nga ako? Sigurado bang okay lang kayo, Miss Abigail? Pinagpapawisan po kayo Lumabas ka na nga! Nakakainis ka talaga. Buwisit ka talaga sa buhay ko O sige po, aalis na ako. Tapos na rin po ako magbanyo.
Miss Abigail, kung may nararamdaman po kayong kakaiba, pwede po kayong magsabi sa akin ha. Baka sakaling makatulong po ako. Hindi ko nga kailangan ng tulong mo! Baguhan ka lang! Walang silbi! Bida-bida! Labas na! Hindi ko po maipaliwanag kung bakit sobra ang galit ko kay Michelle ng araw na yon, Miss Winnie. Parang sa tuwing makikita ko siya, umiinit ng sobrang ulo ko at napupuno ng galit ang dibdib ko. Kaya naman iniwasan ko na lang siya na isipin. Kaya lang palagi naman kaming nagkakasalubong at nagkakabanggaan. Kapag wala po siya sa paligid ko, nararamdaman kong parang may malamig na kamay na nakahawak sa batok ko. Nang kapain ko naman, wala naman pong nakahawak sa akin. Mas lalo akong nabalot ng inis at kilabot. Sinubukan kong ituon ang aking buong atensyon sa pagsusulat ng bagong article. Pero hindi pa man ako nakakapagsimula, nagulat ako sa mahihinang katok sa ibabaw ng mesa ko. Napatili ako sa sobrang pagkabigla at nakuha ko pang pansin ng lahat ng mga kasamahan ko. Relax, Abigail. Ako lang to. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit parang balisa ka? Para kang nakakakita ng multo eh. Nakakatakot na ba ang itsura ko? Sir Janus, kayo po pala. Pasensya na po ah. Sariwa pa po kasi sa isipan ko yung binasa ko kagabing nakakatakot eh. Sobrang matatakotin ka pala. Buti kinaya mo magsulat ng isang article na may halong kababalaghan. Hindi naman ako matatakutin, sir. Medyo lang po. Tsaka naninibago lang po siguro ako dahil ngayon lang naman ako nakapagsulat ng article na nababalot ng misteryo. Sana masanay ka na kagad. Kasi may good news ako sa'yo. Na-approve na yung article mo at ipapublish yun mamayang madaling araw. Be ready. Malakas talaga ang kutob kong magte-trending yun. Talaga ho, sir? Naku, mabuti naman kung ganon. At least worth it ang takot at paghihirap ko sa article na yon. Tama ka. Good job, Abigail. Ipagpatuloy mo lang pag-i-improve at labanan mo yung takot mo. Kasi simula ngayon, mga ganyan topic na ipapahawa ko sa'yo kapag pinadala kita sa field. Ipapadala niyo na ako sa field, sir? Ibig sabihin, magiging field writer na rin ho ako? Puro malalaking proyekto na ang isusulat ko at magiging malaya na ako magsulat ng walang sinusunod na rules? Wow! Lalaki na ang chance kong mas makilala at makakuha ng maraming awards! Yes, Abigail. Ilan lang yan sa mga perks ng pagiging field writer. Nakakatampo lang kasi dahil dun kaya mas maraming may gusto ng maging field writer eh. Di ko rin naman sila masisisi. Mas malaki naman talaga ang bayad at mas maraming opportunities sa field kesa rito sa loob ng office. Tama nga kayo doon, sir. At dahil nangako ako sa iyo at nalagpasan mo naman ang expectations ko, siguro nga oras na para lumawak ang mundo mo bilang isang writer. Kaya, congratulations in advance. Mukhang ito na ang pinakahihintay mong success story. Oo nga pala, may napansin lang ako sa article mo eh. May problema po ba sa article ko? Wala naman. Nagtataka lang ako kung nakarating ka na ba sa malayong probinsya at bumisita sa isang bundok na mga katutubo ang nakatira. Kasi sa article mo namamangha ako na parang yung nagsulat mismo ang nandun sa eksena. Gaya nung tungkol sa angkan ng mga mangkukulam at albularyo. Ang alam ko, sagradong impormasyon para sa kanila kung paano na ipapasa ang kakayahan nila. Hindi basta-basta nakikita sa internet yun Maliban na lang kung nabibilang sa community nila. Paano mo nalaman ang mga bagay na ganun May kaibigan po kasi akong nakatira sa isang malayong probinsya at isolated talagang lugar nila. Doon ko po nakuha yung kwentong yon. Siya po ang nagbigay sa akin ng kumpletong detalye. I see. Siguro next article mo, sigurado kung hihingi pa sila ng kasunod sa isinulat mo. I-mention mo na lang at bigyan ng credit yung kaibigang sinasabi mo, Ay nako sir, hindi na ho. Ayaw ho kasi niyang magpa-mention at magpakilala sa publiko Mas gusto niyang manatiling tago ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya nga kahit pinipilit ko siya noon na isamang pangalan niya sa article ko hindi po siya pumayag. Kaya pasensya na po sir kung hindi ko kayo mapagbibigyan. Ganun ba? Okay lang naman. Suggestion ko lang naman yun Abangan na lang natin mamaya o bukas yung article mo, Wish us luck.
Pilit ang ngiting isinukli ko kay Sir Janus. Sa pangalawang pagkakataon, muntik na naman akong mahuling hindi ako ang nagsulat ng article na yon. Mabuti na lang mabilis ang isip ko at nakapag-isip ako kagad ng palusot. Sa ngayon, hihintayin ko na lamang ang pag-angat ulit ng karir ko. Kinagabihan, napabalikwas ako ng upo sa kama nang bigla kong maramdaman ang pamamanhid ng mga daliri ko. Sinubukan kong ikuyom ang kamao ko pero napadaing ako sa sobrang sakit nito. Nang tignan ko ang mga kamay ko, nakita kong naglitawan ang mga ugat ko na parabang bulating naggagalawan. Nagsisigaw ako sa sobrang takot hanggang sa tuluyang nagdilim ang paningin ko. Nagulat na lang akong nakahiga na ako sa hospital bed. Pero bago pa ako makagalaw at makapagsalita, naramdaman ko ng dalawang kamay na sumasakal sa leeg ko. Hindi ako makahinga at pakiramdam ko magiging katapusan ko na ng mga oras na yon. Nagising ako sa malakas na kalampag ng pinto. Hinihingal na napabalikwas ako sa kama. Nasa klinik lang pala ako ng opisina namin. Doon ko na lamang nananaginip lamang pala ako ng mangyari yon. At dahil sa nangyari sa akin, pinauwi na rin po ako ng maaga. Naawa rin si Sir Janus dahil baka raw sobrang pagod at stress ko na sa trabaho. Isang linggo ang lumipas, maaga akong pumasok at si Sir Janus ang unang kumausap sa akin nang makarating ako sa trabaho. Congratulations, Abigail! Successful ang article mo. Isang linggo na itong trending worldwide at maraming nanghihingi ng kasunod. Talaga po ba, sir? Nakakatuwa naman. Ayos ka lang ba, Abigail? Bakit parang hindi ka naman masaya? At wala ka yata sa mood Malayo sa inaasahan kong reaksyon mo. Hindi ko nga ho alam, sir . Nitong mga nagdaang araw halos hindi ako makatulog. Kapag nakatulog naman po ako kung ano-anong nakakatakot na pangyayari ang napapanaginipan ko. Palagi nga po akong nakakarinig ng mga bulong na parang tinatawag ang pangalan ko . Sinisisi ako sa isang kasalanang hindi ko alam. Nagpa-check up ka na ba, ha? Naku, baka over-fatigue ka na. Ang sabi sa akin ng doktor, mababa lang daw po ang sugar ko pero normal ang lahat ng findings sa akin. Kaya lang patuloy pa rin po ang sintomas na nararamdaman ko . Baka psychological effect yan sa pagsusulat mo ron sa article mo. Mas mabuti pang ipahinga mo muna yan. O kaya magpatingin ka sa isang psychologist. Hindi ako magpapahinga, sir. Sasamantalahin ko hanggat mainit pa ang pangalan ko at matunog pa ang article ko. Kapag pinalagpas ko po ito, baka matagalan na naman bago ko makuha ulit yon. Kulang lang po siguro talaga ako sa tulog. Magiging maayos din po ako, sir. Kaso kakayanin mo ba? Tignan mo nga yung mga mata mo. Nangangalumata na yan masyado . Parang hindi ka na yata natutulog sa sobrang itim na mga eye bags mo. Namumutla ka na rin at parang nagiging dry ang balat mo . Babalik na lang po ako sa doktor sa susunod na day off ko, sir. Please, wag niyo akong pagpahingahin sa pagsusulat. Kailangan kong magtrabaho para masumikat pa ako . Higit pa sa lahat ng… Pero Abigail… Ayos lang po ako, sir. Kusa naman akong titigil kung hindi ko na kaya . Magtiwala na lang po kayo ulit sa akin. Hindi ko kayo bibiguin. Kahit pakiramdam ko napakabigat ng katawan ko, Miss Sweeney, pinilit ko pa rin pong magtrabaho. Pero ilang oras lang ako nakatitig sa harap ng computer pero wala pa rin po akong natitipa kahit isang letra man lang. Blanko ang utak ko at nakatitig lang ako sa kawalan. Maya-maya, narinig ko na naman ang paulit-ulit na mga bulong. Hindi ko maintindihan ang sinasabi pero parang nanggagaling ang boses sa ilalim ng lupa. Natulala ako dahil sa takot. Hindi ko naman magawang sumigaw. Natauhan na lang ako nang dumating si Michelle kasi tinapik niya ako sa balikat. Miss Abigail, ang sabi niyo dati wala kayong ginalaw sa computer ko. Pero paanong napunta sa inyo ang article na hindi naman dapat ilabas sa publiko? Michelle, ano na naman yung sinasabi mo dyan, ha? Masama ang pakiramdam ko kaya pwede ba pagpahingahin mo muna ako kahit isang araw lang sa mga akusasyon mo, ha? Alam ko kung bakit kayo nagkakaganyan, Miss Abigail. Hindi nyo kasi dapat ginalaw ang hindi nyo pag-aari . May balik po ang lahat. Kung may mga nararamdaman man kayong kakaiba ngayon, hindi pa dyan natatapos ang lahat. Maaari pang mas lumala. Ano bang sinasabi mo, ha? Teka nga, ikaw ba yung nananakot sa akin, ha? Nitong mga nakaraang araw? Dahil dyan sa mga paghihinala mo sa akin, ha?
Hindi, Miss Abigail. Kayo mismo ang gumagawa niyan sa sarili nyo. Alam niyong masama ang magnakaw. Bakit niyo nagawa yon? May sumpa ang kwentong kinuha niyo at sinisingil na kayo ngayon. Nararamdaman niyo na ba, ha? Kinikilabutan ako sa yung babae ka, ha? Baliw ka na ba, ha? Paano naman ako sisingilin ng isang article at nang gawa-gawang kwento lang? Palibhasa siguradong naiinggit ka sa mga atensyong nakukuha ko ngayon eh. Kaya ang kaya mo lang gawin manakot. Hindi ko kailanman hinangad na sumikat, Miss Abigail. Pumasok ako sa industriyang ito kasi gusto ko lang magtrabaho. Di ho ba at senior writer na kayo? Alam niyong kasalanan ng pagnanakaw pero ginawa niyo pa rin dahil sa inggit sa mga katrabahong mas nakikilala? Anong klaseng pag-iisip yan? Anong ituturo niyo sa kagaya kong baguhan? Nakakahiya naman kayo. Sinisermonan mo ko, ha? Isa ka lang namang baguhang writer. Ano bang kaya mong gawin sa katulad kong matagal na sa industriya, ha? Lalo na ngayong mas nakikilala ng pangalan ko. Walang-wala ka kumpara sa akin, Michelle. Kaya pwede ba? Lubayan mo na ako? Hindi na sumagot si Michelle pero nag-iwan siya ng nakakakilabot ng ngiti bago umalis. Nang oras na yon parang nag-ibang tingin ko sa kanya, Miss Winnie. Nagmukha siyang isang mangkukulam sa paningin ko. Bigla kong naalala ang mga larawan na nakalakip sa article na ninakaw ko sa kanya. Kamukhang kamukha niyang isa sa mga mangkukulam na nasa litrato. Mabilis akong naglakad at hinabol si Michelle. Hinablot ko ang kamay niya paharap sa akin. Umamin ka nga! Ikaw ang gumagawa sa akin ng mga nararanasan ko ngayon, ano? Nagsimula lang ito nang tignan ko ang computer na ginagamit mo rito sa trabaho. May multo ang computer na yun, ano? Ay, hindi. Yung pinakaiingatan mong file na pinaghihinalaan mong kinuha ko ang multo. Tama ba ako? Ano yon, ha? Di ba ang sabi mo walang confidential doon at diary mo lang ang file na yon? Anong klaseng diary ba yon, ha? Wala ho kayong ninakaw pero gustong-gusto niyong malaman ang laman ng file ko. Bakit ko naman sasagutin pa kung alam niyo naman mismo ang laman nun? Wala akong kinalaman sa nangyayari sa inyo. Ang masasabi ko lang, kayo mismo ang gumawa niyan sa sarili niyo. Karama niyo yan sa kasamaan ng ugali niyo at pagnanakaw ng hindi naman sa inyo. Walang iya ka! Alisin mo ang sumpa sa akin! Mangkukulam ka! Unang beses kong narinig na tumawa ng malakas si Michelle. Hindi po yon normal na tawa. Parang galing sa ilalim ng lupa tulad ng madalas kong marinig na mga bulong. Nang tumigil siya sa pagtawa, matalim na tingin naman ang ipinukol niya sa akin. Nakaramdam kagad ako ng kaba kaya napaatras ako palayo sa kanya. Hindi na siya yung Michelle na nakilala kong tahimik, mahinahon magsalita at tinatanggap lang ang lahat ng ginagawa kong pang-aapi. Parang nagkaroon na siya ng ibang katauhan at anumang oras ay kayang-kaya niyang manakit. Dahil sa takot na nararamdaman ko sa kanya, nagawa kong hablutin ang buhok niya at pinagsasampal ko siya. Natauhan lang ako nang dumating si Sir Janus para umawat sa ginagawa ko. Galit na galit niya kaming sinabihan na sumunod daw sa kanyang opisina. Ano nangyayari sa inyong dalawa? Hindi pa rin ba tapos ang hidwaan nyo? Ito ho kasing si Michelle, sir. Pinagbibintangan akong ninakaw ko raw ang article niya. Palibhasa sumikat ang gawa ko kaya gusto niyang angkinin yon. Nang hindi ako nagpatinag kung ano ng pagbabanta ang sinabi niya sa akin. Hindi ho totoo ang sinasabi ni Miss Abigail, sir. Kilala niyo po ako at hindi ako basta nang bibintang ng kahit sino. Sa akin naman ho talaga ang article na yon eh. Ang kapal talaga ng mukha mo. Pati sa harap ni Sir Janus magsisinungaling ka? Hindi ka sinungalingan ang mga sinasabi ko, Miss Abigail. Alam nating dalawa yan. Hindi ba't nararamdaman nyo ng epekto ng ginawa nyo nitong mga nakaraang araw? Tignan nyo ang pagbabago sa itsura nyo, oh. Hindi pa rin ba kayo natatakot sa pwedeng kahantungan ng pagiging ganid nyo? Tignan mo na, Sir Janus. Pinagbabantaan na naman niya ako. Naniniwala talaga ako na isa siyang mangkukulam eh. Kasi bakit parang alam niya ang mga pinagdadaanan ko? Teka, sandali nga. Tumahimik muna kayong dalawa at sagutin ang tanong ko. Saan mo naman nakuha ang impormasyong mangkukulam si Michelle, ha, Abigail? Sir, kasi kahawig niya yung mangkukulam sa picture eh. Ano? Nagpapatawa ka ba? Anong picture naman yun? Patingin nga ako. Yung picture ba yan na nakalakip sa file na kinuha mo sa akin, Miss Abigail? Kung nakita mo yon, ibig sabihin ninakaw mo nga.
Meron ka bang sapat na ebidensya na ninakaw nga ni Abigail sa iyo ang article niya, Michelle? Wala po, sir. Kasi binura niya ang lahat ng ebidensya sa computer ko. Pati yung mismong kopya ko noon, nawala na rin. Pero kilala niyo ako, sir. Hindi ko magagawang... Kilala nga kita, Michelle. Pero kilala ko rin si Abigail. Matagal na siyang empleyado rito. At kahit kailan, wala pa siyang naging issue gaya ng pagnanakaw. Wala ka ring sapat na ebidensya magtuturo sa kanya na nagnakaw nga siya. Kaya hindi ko alam kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo eh. Ako ang nagsasabi ng totoo, sir. Inggit lang sa akin yung si Michelle eh. Mas naging matunog na kasi ang article ko kaysa sa bagong article niya. Pasensya na, Michelle. Hindi kasi tayo pwedeng mang-akusa ng walang sapat na ebidensya. Pero wag kayong mag-alala dahil aalamin ko ang totoo. Makikipag-coordinate ako sa HR para magsagawa sila ng investigasyon tungkol dito. Pero sir... Malalaman natin ang buong katotohanan. Ito lang din ang gusto kong tandaan yung dalawa ha. Kung sino man ang lumabas na sinungaling sa inyo, siguradong matatanggal sa trabaho. Matatanda na kayo at may pinag-aralan naman. Alam niyong masama ang magnakaw at mag-akusa. Kaya sana, pag-isipan niyong mabuti. Bibigyan ko kayo ng buong araw para makapag-isip bago ko iakyat ang issue na ito sa management. Nagsisinungaling yang si Michelle. Palibhasa, hindi niya ako kayang lagpasan. Alam niyo naman na malaking bagay ang usaping plagiarism sa industriya natin. Hindi ito pwedeng ipagsawalang bahala lang. Balikan niyo ako bukas ha, tungkol sa magiging desisyon niyo. Paglabas namin sa opisina ni Sir Janus ay nagkatinginan kami ni Michelle. Hindi tulad ng dati na nauna siyang umiiwas ng tingin. Ngayon, mas matalim pa ang titig niya kaysa sa akin. Magbalot-balot ka na ng gamit mo dahil hindi ka mananalo laban sa akin. Sisiguraduhin kong ikaw ang aalis sa kumpanyang ito. Hindi ako nagkulang ng paalala sa iyo, Miss Abigail. Ikaw ang pumili ng kapalaran mo. Wala namang mawawala sa akin kung aalis ako rito eh. Aalis akong may dignidad. Pero ikaw, ang nakaw mong tagumpay ang siya ring magpapabagsak sa'yo. Tandaan mo yan. Sumakit ang dibdib ko sa sinabi niyang yon, Miss Winnie. Hindi ko po alam kung may hatid bang sumpa ang bawat salitang binitiwan niya sa akin o dahil alam ko ang totoo, na ako talaga ang may kasalanan, na totoong ninakaw ko ang file na yon na pag-aari niya. Pero ayoko namang umamin dahil alam kong masisira po ako. Isa pa, malakas naman ang loob ko na wala siyang makukuhang ebidensya laban sa akin. Kinabukasan, nagulat na lang ako sa nalaman ko. Hindi na raw tuloy ang investigasyon dahil bigla na lang daw umalis si Michelle, Miss Winnie. Nakaramdam ako ng tuwa nang lumipas ang mga araw at hindi na talaga siya pumasok sa trabaho. Mas lalo pang naging matunog ang article ko at sa wakas, nakuha ko na ang matagal kong hinahangad, ang maging isang field writer. Malaki po kasi ang pakinabang ng pagiging field writer kaysa yung nasa loob lang ng opisina, Miss Winnie. Kaya talagang gusto kong mapunta ron eh. Kagaya po ng katrabaho naming si Janice, bigla na lang akong sinuwerte at naging field writer na gaya niya. Marami na kasi siyang na-accomplish eh. Higit sa lahat, mas malaki ang sahod kapag field writer ka at marami talagang opportunities kapag doon na linya ang trabaho mo. Congratulations, Abigail! Pagbutihin mo sa field ha? At ikumusta mo na lang ako kay Janice. Maraming salamat po, sir. Utang ko po sa inyo ang lahat ng tagumpay kong ito. Huwag po kayong mag-alala dahil hahakot po ako ng mga awards sa GPP at hihigitan ko ang narating ni Janice. Hindi mo naman kailangan higitan si Janice, Abigail eh. Wala kayo sa isang kompetisyon at hindi rin kayo magkalaban. Mas magugustuhan ko kung ituturing niyo ang isa't isa bilang isang team. Basta sir, hihigitan ko pa ang lahat ng awards na natanggap ng mga writers natin. Sisiguraduhin ko kung magiging proud kayo sa akin at akong hihiranging pinakamagaling niyong writer. Ay nako, bahala ka. Basta mag-iingat ka at gawin mo lang yung mga binilin ko, ha? Hindi mo kailangang i-pressure ang sarili mo. Pwedeng-pwede ka rin bumalik dito kapag nahihirapan ka na at hindi mo na kaya.
Sir Janus naman, nakaalis na nga ako sa lugar na to babalik pa ba ako? Mas gusto ko po sa field. Mas maraming opportunities at malaki ang tsansang mas makilala ako doon. Nagbibilin lang naman ako. Pero mas ikatutuwa ko nga kung magiging successful ka rin sa field gaya ni Janice. O sige, balitaan mo na lang ako, ha? Akala ko yun na po ang umpisa ng pag-akyat ko sa tagumpay, Miss Winnie. Pero unang araw ko pa lang sa field, hindi na ako nakapasok. Lalong sumama ang pakiramdam ko. Lumipas ang mga araw, mas lalo akong namayat at laging hindi makatulog. Mas lumakas na rin ang mga boses na naririnig ko. Mas nakakatakot at mas dumarami pa sila ng mga sandaling yon. Hanggang sa pakiramdam ko, minamartilyo na ang ulo ko sa sobrang sakit at para na akong masisiraan ng bait. Lumapit na rin ako sa isang psychiatrist pero wala ring epekto ang mga gamot at test na isinagawa nila sa akin. Kahit nga pampatulog, hindi na talaga umeepekto sa akin. Doon ko nga naisip na baka hindi nga nagbibiro si Michelle sa mga banta niya sa akin. At baka totoo rin ang hinala kong isa siyang mangkukulam. Pero kahit gusto ko siyang kausapin tungkol sa nararanasan ko, hindi ko na po alam ang kinaroroonan niya. Sinubukan ko ring humingi ng tulong sa mga kakilala ko dahil baka may alam silang pwedeng lapitan. May ilang nakapagsabi na mga albularyo daw ang makakatulong sa kondisyon ko. Pero lahat ng pinuntahan kong albularyo, iisa lang po ang sinasabi, Miss Winnie. Hindi raw nila ako matutulungan at ang tanging makakatulong lang sa akin ay ang mismong taong gumawa nito sa akin. Hindi raw kasi basta kulam ang dumapo sa akin Malakas daw ang sumpa na yon na isinagawa ng buong angka ng mga mangkukulam. Nung mga panahong yon, Miss Winnie, isa lang ang pumasok sa isip ko at yun ay ang hanapin si Michelle. Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo, Abigail? Nagulat talaga ako nung nakarating sa akin na unang araw mo pa lang sa field. Nag-sick leave ka na at nagtuloy-tuloy na yun. Akala ko natakot ka na at nagdadahilan na lang para madelay ang trabaho mo. Pero ngayong nakaharap na kita, mukhang kailangan mo nga ng matagal na pahinga. Bagsak na yung katawan mo Kilala niyo po ako, sir. Matagal ko ng pangarap na maging field writer. Kaya hindi ako yung taong aatras lang sa takot na magkamali. Lumapit po ako sa inyo para matulungan niyo ako sa management. Alam ko po kasing maiintindihan niyo ako at ipaglalaban sa mga nasa itaas Bigyan niyo po ako ng konting oras, sir. Hahanapin ko lang po si Michelle. Si Michelle? Ano naman ang kailangan mo kay Michelle? Matagal nang wala yung tao rito. Sa tingin ko nga, bumalik na yun sa probinsya nila Si Michelle lang po ang makakatulong sa akin para tuluyan akong gumaling, sir. Kaya kailangan ko siyang hanapin at kausapin. Ano ang may tutulong sa'yo ni Michelle? Hindi naman siya doktor at palagay ko, hindi naman siya nag-aaral ng medisina. Kaya paano kanya matutulungan? Mangkukulam po ang buong angkan ni Michelle, sir. Sila ang may gawa nito sa akin. Saan mo naman nakuha yung ideyang yan, ha, Abigail? Nambibintang ka na naman Alam kong noon pa man, mainit na ang dugo mo sa kanya. Pero hindi ko akalaing aabot ka sa puntong isisisi sa kanya pati ang karamdaman mo ngayon. Saka, kung sakali mang totoo yung sinasabi mo, bakit ka naman gagawa ng masama ni Michelle? Siguro dahil sa inggit, sir. Hindi ba't bago siya umalis, inaangkin na niya ang article ko? Baka po kasi umuwi na siya sa kanila tapos ipinakulam ako Kailangan ko po siyang makausap, sir. Abigail, huwag mo sanang mamasamain ang tanong ko, ha? Hindi ba talaga kay Michelle yung article na pinasa mo nun? Naalala ko kasing nasabi ko sa'yo nun na may pagkakahawig yung article mo sa writing style ni Michelle, di ba? At isa pang pinagtataka ko nun, malayo yun sa nature na gusto mong isulat. Pwede ka magsabi sa akin ng totoo, Abigail, para matulungan kitang ayusin ang gulong ginawa mo. Hanggang ngayon po ba mas may tiwala pa rin kayo kay Michelle, sir? Pagkatapos niyang tumakbo dahil sa takot na mapahiya sa pambibintang sa akin? Ay, wag mo na lang pansinin yung mga sinabi ko, ha? Nasabi ko lang yun dahil concern ako sa'yo. Kasi nanghihinayang ako sa tagal mo na rito sa industriya Ayokong masira ka dahil lang sa article na pwede ka pa rin namang makagawa ng mas maganda pa dun.
Basta matuto ka lang tumanggap ng suggestions at criticism. Pero sinabi ko na nga po sa inyo ang totoo, sir. Oo, sinabi mo na nga ang totoo sa akin nun, kaya sige, paniniwalaan na lang kita. I wish you luck sa paghahanap mo kay Michelle. Sana pagbalik mo, okay ka na at makakabalik ka na ulit sa trabaho. Susubukan ko sa abot ng aking makakaya na bigyan ka pa ng ilang araw para makapagpagaling. Pero hindi ko may papangako na kaya kong gawin yun ng sobrang tagal, ha? Pangako po na babalik akong ready ng sumalang sa fieldwork, sir. Maraming salamat po sa tulong nyo. Hinanap ko ang address na nakalagay sa article na ninakaw ko kay Michelle at kaagad ko siyang pinuntahan sa kanilang probinsya, Miss Winnie. Pagkababa ko ng tricycle, itinuro sa akin ng driver ang address na hinahanap ko. Nakatanaw ako sa mga kubong naroon sa lugar. Hinahagilap ko ng tingin kung nasan si Michelle hanggang sa bigla na lang may sumulpot na matandang babae. Puti na ang buhok niya at kumukuha ng lakas sa tungkod para makapaglakad. Ah! Ay, sino ka? Lumayo ka nga sa akin! Isa kang mangkukulam! Sino ka at anong ginagawa mo sa lugar namin? Paano ka nakarating dito? Mukhang hindi ka naman taga rito sa lugar namin Ipapayo ko sa iyong umalis ka na ngayon at hindi ka ligtas dito, Ineng. Hinahanap ko ho si Michelle. Sinadya ko ho talaga siya rito Baka ho alam niyo kung nasan siya. Si Michelle, kilala mo ang apo ko? Eka nga, ikaw si Abigail. Oo, ikaw nga. Nararamdaman ko ang sumpang mahigpit na ang kapit sa iyong katawan. Ho? Sumpa? Ang lakas ng loob mong pumunta rito matapos ang ginawa mo sa apo ko. Nasan ho ang apo niyo? Kailangan ko ho siyang makausap. Kahit magpakita pa sa'yo si Michelle, hindi rin naman niya kayang alisin ang kulam na dumapo sa'yo. Hindi siyang makakatulong sa'yo sa bagay na yan. Kung tutuusin nga, wala na rin siyang obligasyong tulungan ka dahil sa ginawa mo sa kanya, hindi ba? Nandito ho ako para humingi ng tawad sa mga nagawa ko kay Michelle. Pakiusap po. Hayaan niyo po akong makausap siya, Lola. Hindi naman siya ang kailangan mo para mawala sa iyong sumpa, Ineng. Dahil hindi naman siya ang gumawa noon. Isa ako sa mga mangkukulam na naglagay ng sumpa sa ninakaw mo sa kanya. Ano ho? Kung ganun ho alisin niyo na ang sumpa sa akin, Lola. Kung gusto niyo ho ng pera handa akong magbayad. Magkano ho bang kailangan niyo? Totoo nga talagang makapal ang mukha mong babae ka. Hindi ko kailangan ng pera mo. At gaya nga ng sabi ko sa'yo, isa lang ako sa mga mangkukulam na naglagay ng sumpa. Kung hindi mo ninakaw ang iniingatang bagay ng aking apo, hindi mo sana mararanasan ang hirap na dinaranas mo ngayon. Pero nang dahil sa inggit at pagiging gahaman mo, nagawa mo ang kinin ng hindi mo pag-aari. Nararapat lang sa'yo ang mamatay upang hindi pamarisan ng iba pa. Hindi, huwag po. Maawa po kayo sa akin. Alam kong nagkamali ako. Pero huwag niyo po akong patayin. Nakikiusap po ako sa inyo, Lola. Alam ko na po ang kasalanan ko. Huwag niyo na po akong parusahan pa. Gusto ko lang pong gumaling Sabihin niyo po sa akin ang dapat kong gawin, Lola. Parang awa niyo na po. Alam mo ba ang kwentong ninakaw mo ay sikreto ng aming angkan? Kaya nilagyan namin yun ng sumpa para magsilbing proteksyon sa mga taong katulad mo. Dahil sa kagustuhan ng apo ko na matapos ng aming pagdurusa bilang mga mangkukulam, gusto niyang isiwalat sa madlang tungkol dito. Paano po mangyayari yon? Sa oras kasi na may makabasa nito, naniniwala kaming may mga manggagamot o albularyo ang makagagawa ng pangontra laban sa sumpang ginawa ng aming angkan. Ayaw rin naman naming pumatay ng tao Pero napipilitan kaming gawin yon dahil kahit kami, takot na sa aming buhay. Kagaya mo, masasailalim din kami sa sumpa kung susuway kami sa batas ng angkan. At ang pagsisiwalat lamang ng kwentong yon ang makakatulong sa amin para tuluyan ng makalaya. At si Michelle ang makakagawa nun? Tama ka. Dahil tanging si Michelle lang ang may proteksyon
upang ilabas ang kwentong yon. Ngayon magdusa ka sa kabayaran ng kasalanan mo. Walang lunas ang sumpang nilagay namin doon. Habang buhay mong pagdurusahan ng kasamaang ginawa mo. Sandali lang po. Parang awa niyo na po. Hindi ko po alam ang bigat ng kasalanang ginawa ko eh. Huwag po muna kayong umalis. Tulungan niyo po ako. Kahit makausap ko man lang po si Michelle. Pagbigyan niyo na po ako, Lola. Miss Abigail? Ano pong ginagawa niyo rito? Michelle! Michelle, tulungan mo ko. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo at sa pamilya mo. Nagsisisi na ako. Pakiusap. Patawarin mo ko. Miss Abigail, hindi ka na dapat nagpunta pa rito. Kapag may nakaalam na nandito ka, tiyak na hindi ka makakalabas ng buhay. Umalis ka na. Pero Michelle... Ay, mukhang wala ka nga talagang idea sa mga mangkukulam kasi wala kang takot na pumunta rito eh. Hindi ako makakatulong sa'yo para gumaling ka. Hindi rin ang lola ko. Walang kahit isa ang pwedeng magtanggal ng sumpa sa'yo, Miss Abigail. Kaya nga nung nalaman kong ninakaw mo ang confidential file ko, sinubukan kitang balaan. Pero hindi ka naman nakinig. Kaya nga alam kong nagkasala ako eh. Tulungan mo ko, Michelle. Ilang beses kitang pinigilan pero mas nanaig sa'yo ang kasakiman dahil sa inggit na nararamdaman mo sa iba. Miss Abigail, umalis ka na. Bago ka pa matrap dito dahil hindi namin kayang sagutin ang buhay mo. Wala na ba talagang lunas ang sumpang dumapo sa akin? Hindi na ba talaga ako gagaling? Pasensya ka na, Miss Abigail. Ibig sabihin, mamamatay na ba ako, ha? Michelle? Sandali akong natahimik nang marinig ko ang katotohanan, Miss Winnie. At nang mahimasmasan ako, muling nanaig sa akin ang galit. Sinigawan ko sila, inaway, pinagmumura, sinisi ko sila sa nangyari sa akin. Pero sa huli, naisip kong ako rin naman ang may kasalanan sa mga nangyayari sa akin eh. Naiintindihan ko na rin na hindi nga pala ako pwedeng magtiwala sa mga mangkukulam, lalo pat ugali na nilang pumatay. Umalis ako sa lugar nila na wala pa rin napala, Miss Winnie. Pero hindi pa ako nakalalayo nang habulin ako ni Michelle. At dahil doon, bigla akong nagkaroon ng pag-asa sa sinabi niya. Nangyari na ang nangyari, Miss Abigail. Pasensya na't hindi kita matutulungan. Walang lunas ang sumpang dumapo sa iyo eh. Pero walang kasamaan ang nananalo sa kabutihan, hindi ba? Kapag marunong kang magsisi at lumapit sa pinakamakapangyarihan sa lahat, siya ang magtatakda ng kaligtasan mo. Paano na ako ngayon, Michelle? Subukan mong magbalik loob sa kanya. Siya lang ang tanging makakatulong sa iyo sa kalagayan mo ngayon. At isa pa, puntahan mo ang taong ito. Magdala ka ng kopya ng article at ipabasa mo sa kanya. Hindi ko alam kung makakatulong siya sa'yo. Pero subukan mo lang. Wala namang mawawala eh. I'm so sorry, Michelle. Hindi naman ako nagtanim ng galit sa'yo, Miss Abigail eh. Mas naaawa na ako sa'yo ngayon. Sorry din kung nadamay ka sa aming angkan na. Hangad ko pa rin ang paggaling mo. Hindi ko sinayang ang bawat oras, Miss Winnie. Dumaan muna ako sa isang simbahan para magdasal. Nangumpisal din ako sa pare at nagpabindisyon. Pagkatapos pinuntahan ko ang taong sinabi ni Michelle, dala ang dyaryo kung saan naroon ang sinulat kong article na ninakaw ko mula sa kanya. Nang makita yon ng albularyo, gulat na gulat siya. Inamin niyang wala siyang magagawa sa sumpang kumapit sa akin pero tinanong niya ako kung payag daw ba akong sumailalim sa eksperimento. Naisip kong subukan na rin ang sinabi ng matandang albularyo. Kumapit na ako sa paniniwalang baka yun na lang ang magiging lunas ko. Nanatili pa rin sa akin ang pag-asa. Sinamahan ko yon ng matinding pananalig sa Diyos. Hanggang sa unti-unti na po akong gumagaling, Miss Winnie. Abigail, akala ko medyo matatagalan ka pa. Mabuti naman at nakabalik ka na bago matapos ang mga araw na binigay kong leave sa'yo. Kumusta ka na? Nahanap mo ba si Michelle at nakausap? Makakabalik ka na ba sa trabaho mo, ha? Sir, magre-resign na po ako. Ano? Bakit biglaan at ngayon pang umaayos ng karir mo, Abigail? Akala ko ba hanapin mo lang si Michelle at magpapagaling? Bakit ngayon gusto mo na mag-resign? Pag-isipan mo munang mabuti yan, ha? Hindi biro yung mga sinasabi mo eh. Nagnakaw po ako ng article, sir. Nilabag ko ang number 1 rule sa pagsusulat.
Nangopya at nagnakaw ako ng idea ng iba. Kaya hindi na ako nararapat pang maging writer. Sinira ko ng credibility ko, sir. Kung ganun, totoo ngang kay Michelle ang article na pinasa mo sa akin noon? Si Michelle ang nagsasabi ng totoo at hindi ikaw? Opo, sir. Abigail naman, matapos kitang piliing pagkatiwalaan, ilang beses pa kitang tinanong kahit na may hinala na rin ako na si Michelle ang nagsasabi ng totoo. Palihim ko pa siyang pinaalis ng kumpanya para lang hindi ka masira. Tapos ngayon, aamin ka sa kasalanan mo kung kailan matagal na at nakalimutan na ng lahat. Hindi na, Abigail. Walang nagnakaw ng article. Kalimutan mo na yun, okay? Isipin mong hindi nangyari ang aminang ito. Pinaalis niyo si Michelle at hindi siya ang kusang umalis, sir? Kung ganon, mas pinili niyo ako kesa sa isang mahusay na writer? Oo, Abigail. Pinili kitang iligtas kesa kay Michelle. Bakit ho, sir? Akala ko ba palagi kayong nasa panig ng tama? Hindi ko alam. Pero naiintindihan kasi kita. Parang nakikita ko ang sarili ko sa iyo noon. Hirap na hirap din akong umusad at ilang beses rin nawalan ng pag-asa. Sa tuwing nakikita ko ang mga kasamahan kong malayo na ang mga narating, habang ako ay nakastuck pa rin sa pagiging writer lang at walang kahit na anong may offer sa publiko. Kung ganon, sir, kagaya ko rin kayo na nilamon ng inggit at matinding desperasyon? Oo, pero magkaiba lang tayo ng paraang pinili. Kaya anong nakita kong nagkamali ka, mas pinili kong pagtakpan ka. Kaya kahit anong gawin mong kalokohan, nasa panig mo ko. Hindi na kailangan lumabas pa ang katotohanan. Wala na rin namang makakaalam at sinigurado ko na rin ititikom ni Michelle ang bibig niya tungkol sa isyong ito. Hindi ho, sir. Mali po ang ginawa natin at itatama natin ang lahat ng yon. Lilinisin ko ang pangalan ni Michelle. Ako na rin ang sasalo ng lahat ng parusa. Hindi nyo kailangan madamay, sir. Pero hindi mo alam ang maaaring kahihinatnan nito. Ayoko lang pong maulit pa ito sa iba. Mas gusto kong manatili kayong tapat at patas na editor-in-chief. Dahil gusto kong sa tuwing naaalala ko kayo, maiisip kong kayo ang pinakamahusay na editor-in-chief na nakilala ko. Nakuha ko ng karma ko, sir. Huwag nyo nang hintayin dumating ang sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng naitulong nyo, ha. At tiwalang ibinigay nyo sa akin. Hinding-hindi ko po kayo makakalimutan. Naiintindihan ko. Pasensya ka na kung hinayaan kitang maligaw ng landas kaya humantong ka sa ganito. Hindi ko kasi maatim na bitiwan ka noon dahil matagal ka na rito at nakita ko ang lahat ng paghihirap mo. Alam ko po na gusto niyo lang talaga akong tulungan, sir. Oo. Kaya nga mas pinili kong isakripisyo ang isang baguhang writer na may malaking potensyal sa industriya. Kasi naniniwala akong kaya niya makabangon ulit. Pero ikaw, alam nating pareho na kapag natapos ng karir mo rito, wala nang susunod pa, Abigail. Kaya pinagtakpan kita. Naiintindihan ko po, sir. Bago pa ako pumunta rito, matagal na akong nakipagtalo sa sarili ko. Buo na po ang desisyon ko at mas pinili kong mamuhay ng malinis ang konsensya. Sigurado ka na ba talaga? Ulitin ko, Abigail. Hindi mo namang kailangang aminin ang totoo eh. Sir Janus, araw-araw halos mabaliw ako dahil sa mga nararanasan ko. Konsensya ko rin talagang umusig sa akin, kaya nararapat lang na pagbayaran ko ang mga kasalanan ko. Pagkatapos ano na mangyayari sa'yo? Kapag umalis ka rito dahil sa isyong plagiarism, wala nang kumpanyang tatanggap sa'yo, Abigail. Tuluyan ang guguho ang mga pangarap mo at matatapos na ang karir mo bilang writer. Ngayon pa namang halos nandun ka na sa gustong-gusto mo sa magiging karir mo. Lahat ng pagkakamali, may kabayaran, sir. Kaya nga pong mas mabuting gawin niyo na lang po ang tama. Ako na po ang nakikiusap sa inyo. Hindi tayo mabubuhay ng maayos kung may itinatago tayong kasalanan eh. Palagi pa rin tayong susundan ng multong ginawa natin. Gusto ko pong mamuhay ng payapa, sir. Kaya pinipili ko na ang tamang landas. Matapos kong makipag-usap kay Sir Janus, Miss Winnie, gumaan na rin ang dibdib ko. Kasabay noon ay ang pagtatapos rin ng laban ko bilang writer.
Pero wala na po akong pinagsisisihan. Hindi lang naman po pagiging writer ang trabaho sa mundo kaya alam kong marami pa pong naghihintay sa akin ng mga opportunities. Nagtayo na lang po ako ng maliit na negosyo na may kinalaman pa rin sa pag-iimprenta. Yon ang pinagkakaabalahan ko at itinuon ko ang atensyon ko sa negosyong yon. Hindi ako nawala ng koneksyon sa mga dati kong katrabaho. Minsan nga po, nagiging customer ko pa sila kapag nagpapaprint sila ng mga t-shirt, caps o anumang souvenir items. Kaya nabalitaan kong nakabalik na rin po pala si Michelle sa syudad at nakapasok sa isang publishing company kung saan mas nakilala siya. Mabilis ang naging takbo ng career niya dahil sa kanyang husay sa pagsusulat. Nagulat pa nga ako nang minsang mabasa ko ang pangalan ko sa isa sa mga libro niya. Wala ni isang paninira ang nakalagay doon, kundi naging inspirasyon pa niya ako para patuloy na umangat sa buhay. Doon ko naisip ang kaibahan naming dalawa ni Michelle. Mula sa umpisa, namuhay siyang mabuting tao at hindi nakaramdam ng inggit sa kapwa. Kasi alam niyang wala naman siyang dapat kainggitan eh. Lahat ng tao may kanya-kanyang katangian. May kanya-kanyang buhay na nilalandas. Merong naliligaw na tulad ko at meron din namang tuloy-tuloy na namumuhay na matuwid at hindi nangaapak ng tao katulad ni Michelle. Isang araw po, Miss Winnie, bumili ako ng libro niya. Pagkatapos, inabangan ko siya papasok sa trabaho. Gulat na gulat siya nang makita akong magaling na. Nagpasign naman ako sa kanya ng libro niya. Congratulations, Michelle! Aba, Miss Abigail! Mabuti at nagkita tayo ulit. Kamusta na po kayo? Naku, mukhang magaling na po kayo ngayon ah. Oo, Michelle. Masaya po ako para sa inyo. Thank you po pala sa pagsasabi ng totoo at paglinis ng pangalan ko ha. Maraming salamat po. Deserve mo ang lahat ng tagumpay na nakukuha mo ngayon, Michelle. Sana mas marami pang mga kabataan na sumunod sa yapak mo. Sana rin wala nang matulad sa pagkakamali ko. Tinahak ang maling landas. Hindi na po ba kayo babalik sa pagsusulat, Miss Abigail? Pwede pa naman kayong magsimula ulit eh. Hindi na, Michelle. Tapos na ang karir ko sa pagsusulat. Sapat na ang ilang taong ginugol ko ang buhay ko para maghayag ng mga kwento. Masaya na rin naman ako sa buhay ko ngayon eh. Sa pagnenegosyo pala ako may pakinabang. Ay naku, teka nga pala. Pasign naman ako ng book mo, pwede ba? Ay naku, nakakahiya naman po. Nabasa ko ang acknowledgement. Salamat ha. Inspiration ko po talaga kayo. Ang tapang niyo po kasi na harapin ang katotohanan eh. Naku, tumapang lang naman ako dahil ikaw ang nagturo sa akin para maging matapang at harapin ang mga pagkakamaling nagawa ko. Kaya maraming salamat talaga sa'yo. Yun na po ang huling pagkikita at pag-uusap namin ni Michelle, Miss Winnie. Gumaan na rin ang pakiramdam ko pagkatapos ko siyang makausap. Hindi ko po alam pero yun yata ang totoong gamot sa sumpang naranasan ko eh. Ang paghingi ng tawad sa kanya na taos sa aking puso. Kasi po nang magawa ko yun, naramdaman ko ang tuluyang paglaya sa bigat ng pakiramdam. Parang tuluyang nalinis ang konsensya ko nang ginawa ko yun. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, Miss Winnie. Sa mga nangyari po sa buhay ko, natutunan kong dapat mamuhay tayong hindi nang-aagrabyado ng kapwa dahil mas masarap pong mabuhay na walang iniisip at dinadalang bigat sa puso at damdamin. Marami pong salamat sa pagbabasa ng sulat ko, Miss Winnie. Maging aral sana ang kwento ko sa mga taong may lihim na inggit sa kanilang kapwa. At hanggat maaga pa, itigil na nila at isalba ang sarili sa pagkakalugmok. Ang inggit para po kasing virus yan na unti-unting sumisira sa atin. Imbis na tumingin ka sa mga nakukuha ng iba, mas mabuting ayusin na lang natin ang ating mga sarili para mas mapaunlad pa ang ating kakayahan. Tandaan, wala pong bilang ang anumang tagumpay na hindi naman natin totoong nakuha at pinaghirapan. Matuto rin tayong magpasalamat sa lahat ng blessings na ating natatanggap at sa mga taong nagiging daan para gumawa ng tama at tahaki ng tamang landas. Lubos na gumagalang, Abigail. Sana po nagustuhan niyo ang binahagi kong kwento tungkol sa karanasan ni Abigail bilang isang manunulat. Pero hindi po makukumpleto ang upload natin nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Siyempre, Shoutout po kay Jojo Obeha, kay Supladang Pasaway na nag-birthday po last August 22. Belated happy birthday po, ma'am. belated happy birthday po.
Kay Merlita Ramirez from China at sa kapatid niyang si Ramsey at Nanay Rosie na magbe-birthday po. Advance happy birthday po sa inyo. Happy birthday po! At kay Mike Gabrilio, At kay Mystica Puno na nag-comment sa Parausan na Kabit upload. Ang sabi po niya, "Hi guys, ang galing ng tandem nyo. Ang cute nyo tignan lalo po pag terno ang suot nyo. Ang ganda po ng story, pati po mga boses ninyo. Guys, congrats. You are the best." thank you po! Salamat po sa comment nyo yan. Naku, pasensya na po kasi nung mga nakaraan medyo maulan at hindi kami makalabas para bumili ng couple shirts namin. oo. Pero soon po, magko-couple shirt po ulit kami. At salamat din po sa napakagandang comment ninyo. Maraming salamat din po sa lahat na nag-comment at nakinig sa mga nauna naming upload. Abangan nyo pa po sana ang mga susunod naming stories at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis nyong makita kung may bago kaming upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Asahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Siyempre, gusto po natin lumaki pa ang ating pamilya. Yes! Ang Miss Winnie Horror Stories Family. Tama! Muli, ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Go, go, go! Team Johnny! Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat. Bye! Bye!